Gisado sotanghon. Simple pero yummy. Assalamualaikum everyone. For today's video ay share ko na naman sa inyo kung paano ako magluto ng sotanghon na simple lang. So, ano pang hinihintay natin? Tara at simulan na natin. Syempre, una sa lahat guys, ay lilinisin ko muna lahat-lahat ng aking mga isasahog. Yung sotanghon nga pala guys na ginamit ko dito ay ilang araw na pala itong nakatago sa aking pinaglagyan. Kaya at that time guys, ay naisip ko nga pala na lutuin na lang dahil baka makalimutan ko pa. Meron nga pala ako ditong atay ng manok at natirang chicken na breast part. Kaya yan na lang pala guys ang ginamit ko sa pangsahog. Lilinisin ko muna lahat-lahat ng aking pangsahog guys para ready na rin tayo sa ating pagluluto. Araw-araw nga ako nag-iisip guys sa mga pwede naming ulamin na simple lang at pasok sa budget namin. Medyo haga ng person guys, kaya okay lang yan at wag yun ang pansin. Medyo nagigigil dito yung ating chopping board guys, kaya okay lang yan dahil mapakinabangan pa naman. And after all guys, ay nga nag-start na rin tayo magluto. Huwag nyo na palang pansinin ng aking background guys dahil mukha tayong kinukuha dyan ni Lord. Charot. Ayun na nga guys, habang hinihintay pala natin dito na mag-init ang ating kawali, ay tamang chill muna tayo dyan at maglalagay na pala tayo dyan ng oil. Uubusin na natin yan at pipigahin na natin yung ating lalagyan ng oil dyan guys dahil nga paubos na rin. Araw-araw nga ako nag-struggle sa ating tilaok ng manok pero okay lang yan guys. Hahabain natin ang ating pasensya. Very maliwanag talaga ang aking background guys, kaya medyo naiinis ako sa mga oras na ito sa aking pag-e-edit. Pero carry-boom-boom lang yan dahil aayusin natin yan. O diva? Pag gusto talaga guys, ay may paraan. Pero next time guys, ay bibili tayo ng ating paglagay ng cellphone para hindi tayo ganito. Mabibili natin yan guys sa tulong ninyo, kaya huwag niyo kalimutan mag-follow sa aking page guys. At syempre, nag-start na pala ako dito guys gumisa ng ating bawang at ang ating sibuyas. At syempre, sinunod na pala natin dito ang ating atayan ng manok at ang ating breast part. Mura lang naman guys ang aking mga binili dito. Hindi naman ito kamahalan at hindi tayo umabot ng 200 pesos. Buti na lang talaga at alam ko yung mga gusto ng mga bata kaya hindi tayo napapasubo guys. Talaga namang kinakain nila lahat-lahat ng mga aking niluluto, kaya kere bum bum na yan. Yung sa mga hindi maselan guys sa mga aking niluluto ay pwede nyo naman itong gayahin. Or di kaya naman guys, ay may kanya-kanya tayong pagluluto, may kanya-kanya tayong mga way ng pagluluto guys. Kaya this time ay maglalagay na tayo ng ating chicken cubes na ating pangpalasa at hindi na pala ako naglagay dyan ng asin guys. Carry boom boom na yung toyo natin dyan. Patuloy tayo maghahalo guys para naman kahit paano ay hindi didikit yung ating mga manok dyan at ating mga atay-atay. Tansya-tansya lamang ang aking paglagay dyan ng toyo guys dahil nga para hindi man masyado itong sobrang alat. At naglagay rin pala ako dito ng konting sugar dahil nga para pambalansin na rin sa ating mga nilagay dyan. And naglagay na rin pala ako ng konting patis guys. Konti lang naman, a little bit lang. Nakalimutan ko nga pala sabihin sa inyo na naglagay pala ako dito ng konti lang na suka guys dahil kahit na hindi ito maubos agad-agad ay hindi ito mapapanis. Yes, pwedeng lagyan. Konti lang naman. After nung nilagay ko guys, ay naglagay na pala ako dito ng konting water. O ayan, konti lang naman guys. May pakutob-kutob lang tayo dyan. Nilagyan ko parang medyo, ayan o. Tama na yan. Okay na yan. And pagkatapos nga pala yan guys, ay pinakuluan ko na lang pala ito ng konting-konti para may lagay na natin ang ating mga gulay. Mainit ang tubig na pala guys ang nilagay ko dyan para mabilis tayong matapos. Dahil ang aking mga estudyante guys ay launa na malapit at malapit na rin pala ito silang magklase at malilate na. Flex ko nga pala sa inyo ang aking anak o diva. And pagkatapos nga ay nilagay ko na pala dito ang ating mga gulay. Mas maraming gulay, mas masarap. Yan ang gusto ko sa mga ganito guys. Ito nga pala yung gusto ko sa mga pansit guys, mga bihon or sotanghon, yung mga maraming gulay dahil nga mas nakakabustog yun. Ayun, sisimutin natin yan dahil sayang din naman dahil mahal ngayon ng gulay. After natin ilagay lahat-lahat, syempre ay hahaluin natin yan para mag-combine na yung ating mga ingredients na nilagay dyan. Hindi natin yan sobrang lulutuin guys dahil pangit siya pag nalata ang ating gulay. Kaya care lang yung medyo may pagka-crunchy. Nagpahiwa nga pala ako dito ng onion leaves guys dahil nga nakalimutan ko at ang aking pinagawa dyan ang aking juice sawa para naman kahit papaano ay may silbi. And sobrang marami na pala akong sinabi dito guys. Ilalagay na pala natin dito ang ating sotanghon para maluto na rin lahat-lahat at sobrang gutom na rin ang aking mga laga dyan. Alam niyo naman siguro guys na ang sotanghon ay madali lang itong maluto kaya sa mga oras na yan ay pinatay ko na pala ang apoy. Dahil nga ay para hindi ito ma-overcook at hindi ito guys malalata. Hahaluin lang natin ito ng bahagya guys at kumuha nga pala ako dito ng isa pang sandok para nga maghalo-halo ng maayos. After a few minutes guys ay tapos na pala ang ating sotanghon sa mga oras na yan. Yung sabaw niya pala guys ay kusang nag-drain yan. And tapos na rin tayo sa mga oras na yan. Sana guys ay nag-enjoy kayo at may share ko sa inyo ang aking simpleng luto. Ayun na nga nagustuhan ng mga bata. And that's all for today's video guys. Kung napanood mo man ito guys, sana po ay huwag niyong kalimutan na mag-follow sa aking page, pa-like and pa-react and pa-share na rin po guys. Please, please, please. And that's all my video. Tara guys, at kain na po tayo. Thank you very much for watching. Buyers! Mwah!